Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. We're here at the Wide River Canyon where Amazing Alan will jump this crevice in his VW bus. Think you can do it, Alan? No problem, guys! Great! What Alan doesn't know is that we've attached an industrial-strength bungee cord to the back of his VW. Wish me luck! All right, Alan! The point we're making is Alan thinks he can cross this gorge by going fast enough, just as man thinks he can enter heaven by being good enough. But just as the bungee cord will stop Alan, there is one thing that will keep man from entering heaven. Sin. Our sin prevents us from entering heaven, but Christ died to pay the penalty of our sin for us. And if we believe Jesus is Lord and that God raised him from the dead, he will forgive our sins. Don't take our word for it. Read it for yourself in the Bible. Okay, let's let Alan down. Oh, guys! Oh, that's right. Pull him up. Another message from Lifeline Productions, the comic strip of radio at lifelinepro.com. Oras na, Zambasulta. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang napaka pinagpalang araw sa ating mga mahal na ka-HNP, ang ating mga kapamilya dito po sa Hardin ng Panalangin. Nasaan ka man ngayong umaga habang siguro yung iba nagtsatsaga na sa biyahe, medyo natatraffic, papasok ng trabaho, o habang yung mga naiwan sa bahay naman nagtatanim siguro sa kanilang bakuran o kaya ay nagwawalis ng bakuran, naglilinis ng bahay, o habang nagtitimpla ng mainit na kape ang ilan sa atin. Well, dumating na naman ang oras para po sa ating panandaliang pagbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon at syempre sa ating sama-samang pananalangin kasama po ang ating Panginoon. Mga kapatid, banibagong araw na naman ang ibinigay po sa atin ng ating Diyos. Nagagalak tayo dahil napakabuti ng Panginoon sa lahat ng panahon. May dinalaman ng kahapon na pagod o pag-aalala. Tandaan po natin na ang bawat paghinga natin ngayong umaga ay
patunay na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya lagi nating tatandaan, every gising is a blessing. Mga ka-HNP, sa ating pagpapatuloy sa ating devotional journey, nasa day 19, at ang ating tema ngayong umaga ay giving thanks in all circumstances. No? Giving thanks in all circumstances. Ang ating pagbubulay-bulayan po ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Unang Tesalonika kapitulo 5 talatang 18. Babasahin natin sa Ang Salita ng Diyos version, tapos mamaya sa English Standard Version. Okay? Simulan natin sa Unang Tesalonika kapitulo 5 talatang 18. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Para mas maunawaan po natin ang lalim ng talatang ito, kasi kung minsan pag binabasa natin tapos nagiging familiar na tayo, no? Parang hindi natin masyadong na-appreciate na kung ano yung palalim na kahulugan nito sa ating spiritual na buhay. Kung minsan ay nakikita lamang natin ang talatang ito pag may mga magandang nangyayari, no, sa ating buhay. Now, tingnan natin ang background, yung kasaysayan po nito nung isinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ito ng Thessalonica sa iglesia mismo sa Thessalonica, yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus sa lugar na yan. Nung panahong yun ay hindi po komportable ang buhay. Hindi po maganda yung mga nangyayari sa kanila. Sila po ay dumaranas ng matinding persecution, panlalait, at panganib po araw-araw yung buhay nila mula sa lipunan na kung saan ay lagi silang pinahihirapan dahil sila nga po ay mga mananampalataya ng Panginoon. Pero bago pa man sila naging mananampalataya ni Kristo, maraming pagsubok na ang kanilang kinakaharap. No? Kaya po nung sabihin ni Pablo na magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, hindi po niya ito isinulat o hindi niya ito sinabi na kung saan siya'y nakaupo noon sa isang luxury suite o walang problema. No? Hindi po ganun yung sitwasyon. Mabigat po ang kanilang kalagayan. Isinulat po ito sa gitna ng totoong hirap na pinagdaraanan nila sa buhay. Yung salitang Griego na ginamit po dito ay eucharisteo. Ibig sabihin nito ay pagkilala na sa kabila po ng lahat ng nangyayari, ang biyaya po ng Diyos ay nananatili. So yun po yung ibig sabihin ng talatang ito na ating binasa. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon, mga ka-HNP? Naku, madali lang po tayong magpasalamat kapag nakuha mo ang promotion sa trabaho, di po ba? Pag may magandang nangyari sa buhay mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, madali ka lang magpuri kapag kumpleto ang sweldo. O kaya naman kapag gumaling ang may sakit. No, talaga naman, mabilis pa tayo sa 4:00, sabi nga ng iba. Tayo ay naghagalak talaga agad. Hindi naman masama yun.
Kaya lang, paano kapag masakit ang ulo mo, halimbawa, no? O paano kapag kapos ang budget? Katatapos lang mong sumweldo tapos bigla na lang mawala na lang kasi ang daming babayaran, hindi pa natatapos, no? Ang kinsenas, ubus na, wala ka nang magamit, no? Para sa gastusin. Paano kapag hindi natuloy ang plano mo? Di ba? May mga magandang plano ang pamilya, gusto natin ng magandang kinabukasan. Well, ang mensahe po ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 18 ay malinaw po sa ating lahat. Ang pagpapasalamat ay hindi lang po para sa magagandang bagay. Ito ay isang lifestyle sa lahat po ng sitwasyon. Sa lahat ng sitwasyon. Maging ito man ay mabigat, mahirap, o anuman ang nangyayari ngayon o pinagdaraanan mo sa buhay. Pansinin niyo po, sabi po ng talata, in all circumstances, sa lahat ng pagkakataon. Hindi po for all circumstances, ano? Hindi po natin pinapasalamatan ng aksidente, ang sakit, o ang trahedya per se. Binaha tayo o kaya kung anong kalamidad ang pinagdaanan natin. Ang pinapasalamatan po natin ay ang Diyos na kasama natin sa kabila ng mga pagsubok na iyon. No? Well, it is an act of trust. No? Yun bang sinasabi mo, nagdideklara ka sa mga oras na ito habang nagpapasalamat ka, ang ipinapakita talaga nito ay mas dakila ang Diyos kaysa sa anumang sitwasyong kinakaharap natin. Nakikita mo pa rin ang Diyos o nakikita ng iba ang Diyos sa buhay mo kapag nagagawa mo ito. Naalala ko yung kwento ng isang sapatero na nagngangalang Mang Berting. Si Mang Berting, araw-araw siyang nagbubukas ng pwesto, napakasipag na sapatero. Pero isang araw nasira yung kanyang paboritong sewing machine, no? At sa kasamaang palad, ninakaw pa yung ilang gamit, no, sa kanyang maliit na shop. Na talaga namang walang patawad yung mga magnanakaw. At nang dumating ang kanyang mga kapitbahay para makiusyoso lang, siyempre alam nyo naman, di ba, kung minsan hindi naman talaga concern, aalamin lang kung ano nangyari. Ang inaasahan nilang makikita nila ay umiiyak o galit na galit si Mang Berting sa pangyayari. No? Pero nagulat sila nang makitang nagtitimpla ito ng kape habang nakangiti. Aba, tinanong siya, sabi nila, Mang Berting, nanakawan ka na nga at nasiraan ng gamit. Bakit tila masaya ka pa? Nakangiting sumagot si Mang Berting. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa 3 bagay ngayong umaga. Una, dahil gamit lang ang kinuha at hindi ako nasaktan. Pangalawa, dahil bagamat kinuha ang gamit ko, hindi naman ako yung nagnakaw. At pangatlo, dahil may panibagong umaga pa para magsimula muli. Grabe Mga ka-HNP, ang perspective ni Mang Berting ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Yung pagiging mapagpasalamat, binabago nito kung ano ang nakikita nating realidad. No? Well, hindi naman magbabago siguro ang sitwasyon agad-agad. Pero at least, sa pagpapasalamat mo, no, nababago na nito ang atmosphere. Diba? Ang Diyos agad yung nakikita mo. Yung kabutihan ng Panginoon sa'yo. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho, sa ministeryo, sa negosyo, o saan ka man naroroon. Kapag pinili mong magpasalamat, binabago mo ang focus mo mula sa kung ano ang nawala tungo sa kung sino ang nananatili, ang ating Diyos. Lagi siyang tapat sa iyo, kaibigan, ka-HNP, kapamilya, mga kapuso. Huwag po natin kakalimutan yon. Kaya ngayong araw o ngayong umaga, mga ka-HNP, ang challenge ko sa bawat isa sa atin, gumawa ka ng
well, pwedeng listahan ng iyong ipinagpapasalamat, no? Maganda kasi may listahan o kaya kahit sa notes, no, sa ating mga cellphone. Bago matapos ang araw na ito, isulat mo o banggitin mo yung 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos. 'Di ba? Kung minsan kasi agad-agad ang nililista natin sa isipan natin yung mga pangangailangan, mga problema, yung mga hirap. Hindi naman masama yun kasi yun naman ay tinatanggap ng Panginoon kapag dinadala natin sa Kanya, di po ba? Pero ito, ang ating gagawin, hindi lang yung mga kahilingan natin sa Panginoon, kundi kung ano yung mga pinagpapasalamat mo na sa Diyos. Lalo na yung mga bagay na madalas nating ma-overlook, di ba? Halimbawa, yung hangin na hinihinga natin, o libreng-libre yan na ibinibigay ng Diyos sa atin, pero nagawa nyo bang magpasalamat sa Diyos sa mga araw-araw na kayo ay humihinga, di ba? Buti na lang libre, no? Hindi naniningil ang Diyos ng monthly bill na isinasabay sa kuryente at tubig na binabayaran natin. Ako, siguro kung meron pang mga anghel na dumarating sa bahay mo, dala-dala yung monthly bill ng hangin na nilanghap mo. Depende kung gaano kakalakas lumanghap ng hangin. Ganun yung babayaran, no? Buti na lang libre. Lahat ng hininga o lahat ng may hininga, sabi ng Bible sa Psalm 150, anong gusto ni Lord? Magpuri ka na lamang, magpasalamat ka na lamang, di ba? Yung hangin na hinihinga natin. Pangalawa, na-overlook din natin yung mga pamilyang sumusuporta. Kung minsan, nasanay na kasi tayo, nandyan lang sila, nasa tabi natin, umaalalay. Kailangan din makita natin na sila'y ginagamit ng Diyos, di ba? Huwag natin kakalimutan, ipinagpapasalamat natin ating mga magulang o ating mga kapatid o sino man sa ating mga pamilyang kasama natin na umaalalay. Tayo'y laging magpasalamat sa Diyos para sa kanilang mga buhay. O kahit nga yung simpleng pagkain lang dyan sa lamesa mo, di ba? Minsan, pag masarap ang pagkain, dire-diretso tayo kumakain, sa kalagitnaan na natin naaalala. Ay, hindi pala tayo nag-pray, di ba? Ganun na lang lagi. Huwag natin kakalimutan yan sa mga panahong ang Diyos ay nagpapakita ng kabutihan sa ating buhay sa anumang paraan. Sa pagsikat ng araw, o ano pa man yung nakikita nyong biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Pagpapasalamat. Gawin nating habit, yun ang ibig kong sabihin. Gawin nating habit ang pagpapasalamat. Hindi lang kapag masaya, kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan, O Diyos, sa mga gawain mo. Ako'y ginamit sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo
kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. At makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos at aming amang mapagpala, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po dahil sa umaga pong ito, ang inyong salita ay nagpapaalala sa amin na maging mapagpasalamat sa lahat ng oras. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong mas mabilis kaming magreklamo kaysa magpasalamat. Ngayong umaga po, itinataas din namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Ipinapanalangin po namin ang aming mga leader sa pamahalaan. Bigyan niyo po sila ng karunungan, katapatan at takot sa Diyos upang pamunuan po ang aming bansa ng may katarungan. Lalo na po ngayon, sa araw na ito'y gaganapin ang SONA ng aming Pangulo. Dalangin po namin ang kagalingan sa aming ekonomiya, ang seguridad ng bawat pamilyang Pilipino, at ang kapayapaan po sa aming mga komunidad. Panginoon, sa gitna po ng mga hamon ng mataas na bilihin, presyo ng gasolina, mga kalamidad na nangyayari o yung iba ay matagal na, ilang buwan na, pero hindi pa rin nakaka-recover. Marami pa rin ang nahihirapan, nawalan ng negosyo, nawalan ng bahay. Hindi agad nakakarating ang tulong sa kanila. At marami kaming problema ngayon sa aming lipunan, Panginoon. Ipinapaalala niyo po sa amin na kayo ang aming tunay na pag-asa. Kahit na ano pa ang nangyayari ngayon sa aming bansa, dalangin kong gisingin niyo po ang bawat puso ng bawat Pilipino na sa panahon ito talaga'y magkaisa, magmahalan at magtiwala lamang sa inyo. Nawa po ay katagpuin niyo ang bawat isang mga kababayan namin, makilala si Jesus na siyang tanging pag-asa po namin sa buhay.
maunawaan yung ginawa mo doon sa krus nang ialay mo ang buhay mo para sa amin, sa aming mga kasalanan, para lamang kami iyong iligtas mula sa kapahamakan, mapatawad kaming lahat sa aming mga pagkakasala. Nawa po itong pag-asang ito ng pagbabago ng aming buhay ay patuloy pong marinig, at sa bawat isang aming mga kaibigan na ngayon ay nakatutok, nakikinig. Salamat Panginoon sa buhay ni Ate Feli Espiritu, kasama ang kanyang buong pamilya, si Kuya Boy. Biyaya mo'y dadaloy sa kanila. Kasama na rin ang Lipata family. Salamat kay Brian at kay Kath. Sa Tinio family, kay Kananay Corazon, pagpalain niyo po siya. Si Susan Argana na nagdiriwang naman ng kanyang kaarawan ngayon, pagpalain niyo po ang kanyang buhay. Salamat din kay Nanay Tideng Mangundayaw, ikaw po ang Diyos sa kanilang buhay. Maging sa Negrito family, kay Evelyn, salamat Panginoon sa pangangalaga niyo po sa kanila, sa Espinosa family. Maging sa Bonyog family, o Diyos, ikaw ang Panginoon sa buhay ni Ma'am Agnes. Lord, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng patuloy na kaaliwan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Ikaw pa rin ang Diyos na nangangalaga kay Nanay Baby Adriano sa kanyang pananakit ng tuhod, sa kanyang mga apo, si Anvil, si Margos Jade. Lord, sa lahat ng kanilang mga pinagdadaan ng mga sakit, ikaw po ang Panginoon na aming dakilang manggagamot. Salamat din po sa buhay ni Dolores Gamban, sa buong pamilya. Maging kay Roslyn De Leon, dalangin kong patuloy na makatagpo kanya, Panginoon, sa mga oras na ito. Maranasan niya ang kalakasan mo, Panginoon. Salamat din po kay Elsa Senon, sa kanyang mister, na may dinaramdam din po pananakit ng kanilang likod. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay kagalingan. Maging sa kanyang mga anak, si Lexel, Jenzel, si Jenlex at si MJ. Dalangin naming patuloy silang manunumbalik o makakatagpo kanila, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat din po, Panginoong Diyos, kay Kuya Ador, na patuloy na ikaw nagpapalakas, at sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga anak, ikaw nangangalaga. Kay Thea Aguila, sa kanyang mga anak, idinadalangin ko rin ngayong umaga. Maraming pong salamat. Tunay nga pong mapagkakatiwalaan ka namin sa lahat ng oras. Lahat po ng ito ay itinataas at ipinagpapasalamat namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus na